How did she know that I'm here? Tema mga bagang na tanong ni Rafael kay Alem nang makarating sila sa hotel kung saan siya tumutuloy. Kanina, habang nasa bahay sila ni Anika, ay tumawag ang kanyang assistant sa business line na hawak ni Alem para sabihin pupunta sa Pilipinas ang kanyang mama. Looks like she came to Abu Dhabi earlier than your father is still in the US and she found out that you're not there. Sagot ni Alem. Marahas na napabuga ng hangin si Rafael na makarating siya sa hotel. Kilala niya ang kanyang mama. Malamang nag-aalburuto na may edad na babae at dinadakdaka ng mga empleyado niya hanggang may umamin kung nasaan siya. She must not know where to find Anika. I don't want them to meet yet dahil sigurado hindi rin natatandaan ng dalaga ang tungkol sa kanyang mga magulang. Lalo lamang magiging komplikado ang sitwasyon sa pagsulpot ng kanyang mama. She will arrive tomorrow. Your assistant said she took the private jet. Tumiim na naman ang kanyang bagang. We have no other choice. We must go to the airport tomorrow. Pasokong bulalas na lamang ni Rafael. Yes, master. Napabuntong hininga siya at mariing napapikit. Alam niya, hindi gusto ng kanyang mama si Anika dahil sinisisi nito ang dalaga. Sa kidnapping, nakinasangkutan nila 8 taon ang nakakaraan. Subalit gagawin niya ang lahat upang matanggap ng kanyang mga magulang si Anika. Dahil wala siyang ibang babaeng gusto makasama kung hindi ang dalaga. Ilang araw nga ang matuling lumipas na hindi dumarating si Rafael sa restaurant. Ultimong bulaklak na dati ay naabutan na Anika tuwing umaga ay walang dumarating. Hindi na lamang siya nagtataka sa biglang pagkawala ng binata. Maging ang staff at mga regular customer nila ay hinahanap si Rafael. Si Lilian at Lucio ay tinatanong siya kung ano ang nangyari. Sinabi na lamang ni Anika na may kailangang asikasuhin si Rafael kaya magiging abala ang binata sa mga darating pa mga araw. Isa pa ay tinatawagan naman siya na binata sa gabi. Kahit pa sandali lang sila nakakapag-usap dahil sa tuwina ay may kailangan daw itong gawin kahit gabi ay ayos lamang kay Anika. Masaya na siya na naririnig ang boses ni Rafael. Minsan na itanong niya kung bakit hindi na ito nagpapadala ng bulaklak. Ang sagot lang ng binata, I don't want your address to get found out. Bago pa niya maitanong kung anong ibig sabihin niyon, ay nagpaalam na si Rafael at tinapos ang tawag. Nahirapang makatulog si Anika sa gabing iyon sa kakaisip kung ano ang kahulugan ng sinabi nito. At ang sa wakas ay gupuin siya ng antok ay napanaginipan naman niya na nasa ilalim siya ng tubig. Nakita na naman niya ang mga kamay na tila inaabot siya mula sa ibabaw ng tubig. At tulad ng mga nakaraang panaginip niya, ay pilit niyang inaabot ang kamay na iyon. Sa pagkakataong iyon, ay nahawakan niya ang kamay and it felt familiar. Napadilat si Anika bago pa tumunog ang alarm clock niya na nakaset ng alas 5 ng umaga. Katulad ng dati, ay hindi na muna siya bumangon agad dahil tila nararamdaman pa rin niya ang hampas ng tubig sa kanyang katawan at ang pakiramdam ng pamilyar na kamay na iyon. That hand was smaller and more slender but she knew it was Rafael's hand. Napabangon siya at biglang nalinawan. Hindi lamang simbolo na katulad ng sinasabi ni Lilian ang kanyang panaginip. Sigurado si Anika na may kinalaman sa mga nawawala na yung alaala ang panaginip na iyon. Tubig. Posible kayang hindi car accident ang kinasangkutan ko kung hindi may kinalaman sa tubig. Lumipad ang kanyang kamay sa itaas ng dibdib kung saan ngayon alam na niyang dapat ay may singsing na pendant. Kumuyom ang kamay ni Anika. Gusto niyang maalaala ang lahat. Habang palalim ng palalim, ang nararamdaman niya para kay Rafael ay patindi ng patindi. Ang pagdanais niyang malaman ang nakaraan nila. Mariin siyang pumikit. Bakit ba hindi ko maalaala? Frustrated niyang nausal. Ilang sandali pa siyang natiling nakapikit bago huminga ng malalim at tuluyang bumangon sa kama.
Nahiling niya na sana ay makita niyang muli si Rafael. Baka sakaling kapag nagtanong siya, ay sasagutin siya ng binata. Baka sakali, kapag nakita niyang muli ang mukha nito, ay may maalaala na siya. Hindi pa rin nagpakita si Rafael sa kanilang restaurant ng araw na iyon. Dinukot na ni Anika ang cellphone niya para silang kusang tumawag sa binata. Nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at humahangos na pumasok si Lilian at mukhang galit. Ano nga ang ginagawa ng Rafael na iyon? Kaya hindi siya nagpapakita sa'yo. Malakas itong tanong na malamang rinig hanggang sa labas. Gulat na napamaang si Anika sa kaibigan. Ano nangyayari sa'yo? Manghani ang bulalas. Nag-aaway ba kayo? Mahangos na naman, nasabi ni Lucio, na mukhang tumakbo papasok na kanilang opisina. Hindi nilingon ni Lilian ang lalaki at lumapit kay Anika. Hinarap ng babae ang screen ng iPad nito sa kanyang mukha. Ito ang ginagawa ng Rafael na iyon sa nakaraang mga araw. Napatitig siya sa larawang nasa screen at pakiramdam ni Anika. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Si Rafael iyon at may naka-brachetting babae na blonde at mukhang Hollywood actress. Sa nanginginig ng mga kamay ay inabot niya ang iPad at binasa ang headline na nakalakip ng larawang iyon. Rafael Dizon, heir of Dizon Oil Company, visits his mother's home country with his fiancée, European heiress, Diana Medis. May fiancé siya. Ang kapal ng mukha niyang akitin ka kahit ikakasala siya. Galit pa rin bulala si Lilian. Ano? Lukot na rin ang mukha na bulala sa ni Lucio at lumapit sa kanila. Kinuha nito mula sa kanyang iPad at binasa ang artikulo. Pagkatapos ay marahasan na pamura. Napahugot ang malalim na paghinga si Anika at unti-unti na nakakabawi sa pagkabigla. Sandali lang, hindi pa tayo sigurado kung totoo ba ang nakasulat niyan, sabi niya. Nalalaki ang mga matang tinignan siya ng mga kaibigan. Napangiwi si Anika dahil parang gusto siyang yugyugin ng dalawa. Anong hindi totoo? Reliable source ang news website na to, Anika. Gigilabulala si Lilian. At kung hindi ito totoo, bakit hindi nagpapakita sa iyo ang lalaking iyon nito mga nakaraang araw, Aber? Hindi rin siya nagpapadala ng mga bulaklak. Kung niloloko ka lang niya, hindi naman namin palalampasin, sabi naman ni Lucio. Nakagat niya ang ibabang labi. Ipokota siya kung sasabihin. Hindi siya naapektuhan ng larawang iyon ni Rafael. Katunayan, ay may kumukot-kot na selos sa kanyang puso para sa babaeng nakakapit sa braso ng binata. Pero bumabalik sa isipan ni Anika ang huling gabing nagkita sila. Noong niyakap siya nito at sinabi sa kanya na paprotektahan siya nito, that she must not give up on him. Huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin ng mga kaibigan. Gusto ko magtiwala kay Rafael. Hindi ako maniniwala sa kahit anong mababasa ko hanggat hindi ko naririnig sa kanyang katotohanan. Determinadong sabi ni Anika. Pinalakihan siya limang mata ni Lilian at Lucio. Kung ganoon, puntahan natin siya at tanungin ng direkta. Alam mo naman siguro kung sa hotel siya tumutuloy, hindi ba? Sabi ni Lilian. Natigilan siya. Alam ko, pero hindi ba nakakahiya namang sumugod doon bigla? Kunot na umbalala si Anika. Oo nga, Lilian. I think that's too much, sabi rin ni Lucio. Namayuwang si Lilian. Mapapanatag ka ba? Hanggat hindi kayo nagkikita tapos may kasama siyang ibang babae na hindi mo alam kung fiancé niya o hindi. Makakatulog ka ba na maayos? Kung wala siyang ginagawang masama, matutuwa pa siya kapag binisita mo siya sa hotel. Katwiran ng babae. Hindi nakahuma si Anika dahil may punto ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay napabuga siya ng hangin. Fine, pupunta tayo. Pero tatawagan ko muna siya, okay? Huwag na, tara na, sabi ni Lilian at hinatak pa siya sa braso. Lalaki ang kanyang mga mata. Ngayon na? Oo, baka magbago pa ang isip mo. Ikaw na muna bahala dito, Lucio. Mukhang magrereklamo pa ang lalaki
Pero nahatak na siya ni Lilian, palabas ng opisina at palabas sa backdoor. Akala ni Anika, dediretso na sila ni Lilian sa hotel kung saan tumutuloy sina Rafael. Kaya nagulat siya nang dumaan muna sila sa apartment ng kaibigan. Bakit tayo nandito? Taka na yung tanong. Ano ka ba? Hindi kita hayaang pumunta doon na jeans at blouse lang ang suot. Dapat maganda ka para kung sakali may makasulubong kang hindi ka nais-nais ay makakalaban ka, sabi ni Lilian. Napangiti si Anika. Kahit naman naka-jeans at blouse lang ako, hindi ako magpapa-apelil. Basta, isipin mo na lang, magpaganda ka para sorpresahin mo si Rafael. Para ma-realize niya kung ano mawawala sa kanya kung niloloko ka lang niya. Giit pa rin ni Lilian. Kaya hinayaan na lamang niyang kaibigan. Pagdating nila sa hotel, ay pareho na sila nakasuot ng simple pero eleganteng dress. Nakaayos na rin ang buhok na Anika at may manipis sa makeup sa mukha. Sandaling huminto sila sa lobby ng hotel at tinawagan niya si Rafael. Matagal na nagring ang cellphone bago may sumagot. Miss Anika, natigilan siya dahil tinag-iyon ni Alem. Alem, where is Rafael? Tanong niya. Master Rafael is busy as of the moment. He cannot answer the phone. Nalaglag ang mga balikat ni Anika. Napakurap siyang bigla. Bigla siyang hinawakan ni Lilian sa braso at may itinuro sa isang panig. Napadiretso siya ng tayo na makita si Alem sa labas ng restaurant sa floor na iyon at ang sa tingang cellphone. I can see you, Alem, sabi niya. Nagpalinga-linga si Alem at ang mapating sa direksyon nila ni Lilian ay halatang nagulat ang lalaki. Yun ang unang beses na nakita ni Anika na ganung reaksyon sa mukha ng bodyguard. Katunayan, parang nataranta pa nga si Alem at sumulyap sa loob ng restaurant bago mabilis na lumapit sa kanila. Miss Anika, you must not stay here, sabi ni Alem. Umuwang ang kanyang mga labi sa pagkabigla. But why? I just want to see Rafael because I haven't seen him for days. Taka niyang bulalas. Master Rafael will explain everything to you. But for now, you must leave or else all his effort for the past days will be wasted. Sagot ng lalaki. At giniya pa sila paharap sa labasan. Nalilito pa rin si Anika at mukha maging si Lilian. Mukha magsasalita pang kaibigan niya nang lumampas na kanyang tingin sa bulto ni Alem at natuon sa entrada ng restaurant sa di kalayuan. May galit na lumabas mula roon at inis pang tumili at tila may sinabi sa ibang lengguwahe na kahit hindi maintindihan ni Anika ay parang nagmumura. Napakurap siya dahil kaagad niyang nakilala ang babae, si Diana Medis. Wait a minute, Diana. Bulalas ng isa namang may edad ng babae pero maganda na sumusunod pa rin palabas kay Diana. I can't take it anymore. Since then till now, he's still arrogant and cold to me. Who does he think he is? I will not wait for him to change his mind anymore. He can forget about my family support to your company. Galit na bulala si Diana at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa direksyon nila Anika habang nakasunod pa rin ang may edad ng babae. Hindi sila nakakilos na Lilian at Alem at napatitig na lamang sa babae hanggang mapatingin din ito sa kanilang direksyon. Sandali lang tiningnan ni Diana si Alem bago bumaba ang tingin kay Anika. Napahinto sa kanyang harapan ang babae at taningkit ang mga mata na parang pilit inaalaala kung saan siya nito nakita. Alem, who are they? Biglang tanong naman ng may edad na babae na nakalapit na rin sa kanila at katulad ni Diana ay naniningkit na rin ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Hindi gusto ni Anika ang paraan ng pagtingin ng dalawa sa kanya na para bang minamaliit siya. Kaya bahagya niyang tinaas ang noo at matatag na sinalubong ng tingin ang dalawa. After all, walang dahilan para magbabase ng tingin. Dahil wala man siyang ginawang kahit anong ikahihiya at ikakaliit niya. Nagtaka sa Anika na makalipas ang ilang sandali ay manlaki ang mga mata ni Diana sa rekognisyon. Ew!
Do you know her, Diana? Tanong ng may edad na babae. Puno ng disgusto ang ekspresyon sa mukha ni Diana Medis. She's the maid who seduced Rafael when we were in Jumeirah Islands. Many years have passed, but I will never forget that slutty face. Aba, ang tabi lang dila ng bruhang ito ah. Gigilabulala si Lilian at akmang susugurin si Diana, pero napigilan ni Anika ang kaibigan. Sa halip, sinalubong niya ng tingin si Diana dahil bibisita din siya sa sinabi nito. Mas namayani ang kanyang inis kaysa sa kuryosidad at pagkagulat. Naklala rin pala siya ni Diana Medis at mukhang sa Jumeirah Islands talaga sila nagkita ni Rafael. For someone who looks like she came from a wealthy upbringing, you talk like an educated, low-class person. I don't know you, and you don't have the right to be rude to me. Apologize. Kalmado, pero matatag na sabi ni Anika. Umawang ang mga labi ni Diana at mukhang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay naging mabalasik ang mukha nito. How dare you? Tumaas ang kamay ng babae at mukhang sasampalin siya. Nakahanda ng harangin ni Anika ang kamay nito nang biglang dumagundong sa buong labi ang malamig at mapanganib na boses ni Rafael. Don't you dare! Napalingon sila sa pinata at muli nakita na naman niya ang malamig at nilamas ka ng ekspresyon sa mukha ng binata na nakita niya sa larawan nito sa internet. Ilang hakbang lamang ay nakalapit na sa kanila si Rafael at napasingap si Anika na pamaikot ang braso nito sa kanyang balikat. Kasabay na pagharap sa dalawang babaeng manghang na patingin sa kanila. I will not allow you to lay a finger on her again, Diana. I still haven't forgiven you for what you've done before. Go home to your country and don't show your face in front of me again. Tila asido ang tinig ni Rafael nang sabihin niya sa babae na namutlatag walk out. Again, nasaktan na ako ng babaeng iyon noon. Parang nangitituloy ang kanyang kamay na gumante kahit pa hindi niya matandaan ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Diana noon. What is happening here, Rafael? What is happening to you? Bulala sa manang may edad na babae. Kaya nawala ang atensyon ni Anika kay Diana. Mother, I told you to go home already. I will not get involved with Diana. No matter how hard you try. We don't need her family's influence at all. Sabi ni Rafael sa may edad na babae. Namilog ang mga mata ni Anika. Mother? Siya ang nanay ni Rafael. Napatitig siya sa may edad na babae at pilit tinahanap ang pagkakahawig nito at ang binata. Subalit wala siyang makita. Marahil sa ama nakuha ni Rafael ang lahat ng features nito. This is not about influence. This is about you settling down. Tumingin sa kanyang may edad ng babae at hindi tinago ang disgusto sa kanya. Who is that woman? You told me you went here for business. But looks like you lied to me, Rafael. Are you being fooled by a woman again? Tumiim ang mga labi ni Anika at hindi nakatiis. Excuse me, ma'am, but I'm not fooling him. How can you say that when you don't even know anything about me? Malumanay niyang tanong. Kahit gusto pa niya magpakita ng galit. After all, mas matanda pa rin sa kanyang ina ni Rafael at tinuruan siya ng kanyang ama na maging magalang. What? Manghambulala sa mga edad na babae. Mama, let's not do us in here. Father will not like it, biglang sabi ni Rafael. Tumiim ang labi ng ina ng binata. You're just saying that for that woman. Who is she? Migpit ang braso ni Rafael sa mga balikat na Anika. She's Anika Beredo. She is the woman I have been looking for. Beredo? Uso lang may edad na babae. Pagkatapos ay manghang na patingin ito sa kanya at namutla. Umawang ang mga labi nito at bahagyang gumewang sa pagkakatayo na para bang nakakita ng multo. Agad na lumapit si Alem at inalalayan ng may edad na babae na ngayon ay kay Rafael ulit nakatingin. You stupid fool. You were looking for her all these years. Mapait ang ngumiti si Rafael at sumikip ang puso ni Anika dahil doon. Ipanaikot niya ang braso sa bewang ng binata upang kahit papaano ay pawiin ng pait na iyon.
If someone important to you suddenly disappeared, will you not look for her? Namilog ang mga mata ng ina ng binata at galit na namang napatingin kay Anika. She was the reason why you almost died and you still look for her? Stupid son, I will not allow you to be with someone like her. She was the one who almost died because of me. And I wasn't even there when she woke up because I don't know where she was. How could you even say that, Mama? Nagtaas na rin ang boses si Rafael. Napatingin na rin sa kanila ang ibang mga tao sa paligid. Kahit manamaldito siya ng matandang babae, ay hindi na iwasan ni Anika ang makaramdam ng simpatsya para sa ina ni Rafael. Humigpit ang kanyang hawak sa bewang ng binata. Rafael, don't shout. She's still your mother. Malumanin niyang saway. Tumiiba mga bagang ni Rafael at huminga ng malalim. Let's talk about this later, Mama. Alem, stay with her. I will accompany Anika and her friend back to the restaurant. Iyon lang. At pinihitas siyang patalikod ng binata. Umagapay sa kanila si Lilian na mukhang wala pa rin masabi sa nasaksihan. I will tell your father about this, Rafael. Sigaw ng mama nito. Lumingon si Rafael. He already knows about this matter, but tell him if that will make you feel better. Iyon lang. At tuloy na silang lumabas ng hotel.